kababayan, ito lang ayaw ko na argumento. O halimbawa, sinabihan kayo, sa AGK, ang daming namatay, 30K. Di ba? Huwag niyong bigyan kaagad na, o paano naman yung biktima ng mga durigista? Di ba? Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tantabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video mga kababayan. Actually, hindi ito magiging reaction video talaga kasi ito lang ay magiging diskusyon para sa ating mga suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte para kung saan, kung baka sakali magkakaroon tayong mahalagang pag-usap sa mga taong natutuwa, lalo na doon sa mga natutuwa na naaresto si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan ay reasonable naman yung mga ibibigay nating mga argumento. Okay? Kasi personally mga kababayan, nakikita ko sa mainstream media, sorry. Sa social media mga kababayan na kung saan sa tingin ko, ito personal opinion ko ito, you might agree or disagree with me with this in the comment section. Maraming mga argumento na kung saan na binabato sa mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte na sa tingin ko hindi tama yung responses ng karamihan natin. Okay? Kaya ngayon pag-uusapan natin ito para sa susunod na may babato sa atin, lalo nga yung mga galit na galit kay Pangulong Rodrigo Duterte at natutuwa ngayong nahuhuli siya. So at least medyo okay naman yung argumento natin. Okay? Eto, mga kababayan, unang-una, kapag mayroong taong nakikipag-usap, nagko-comment sa Facebook post mo, or, yan nga, kahit saan mga kababayan, unang-una, tanungin mo muna. Okay? Kasi, ang nangyayari ngayon, kadalasan, or most of the time mga kababayan, masasabi natin, ang natutuwa lang na nahuli si Pangulong Rodrigo Duterte ay dalawang grupo lang mga kababayan, yung kakamping, yung BBM. As of the moment mga kababayan, of course, set aside muna natin yung BBM mga kababayan. Ito lang muna ang kakamping. Okay? Kasi ito, unang-una, tanungin nyo muna. Bago kayo mag-reply, bago kayo sumagot doon sa ibinabato sa kanila, sa inyo mga kababayan, tanungin nyo muna. By the way, kanino ka sumusuporta? Kay Lenny or kay BBM? Okay? Tanungin mo muna kasi usually ganyan lang naman. Hindi naman yan bumabato kapag ibang sinusuportahan yan mga kababayan. Di ba? So usually, karamihan, Lenny. Okay? Pag sasabihin nila, Lenny. Okay? If sasabihin nila, Lenny. Lenny ako. Ito, sabihin nyo. Ito, again, number one, ito. Again, bago kayo sumagot lahat, ito sabihin nyo. Tandaan, di ba natatandaan mo, 2016 to 2022. Vice President si Lenny, Presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba natuwa naman tayo sa resulta? Di ba? I-remind nyo. And then, pangalawa, i-remind nyo na, di ba ang gustong mapaalis si Lenny sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente si Bongbong Marcos, di ba? So, i-remind nyo. I-remind nyo yung tao, di ba? Si Bongbong Marcos naman talaga yung gustong mapalis. Ayaw nga, nung may nag-file ng impeachment laban kay Lenny, pinigilan nga nag-express nga ng ayaw ni Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? And then, nagandahan naman tayo sa resulta ng 2016. Kahit sabihin, of course, alam naman natin walang contribution ni Lenny dun mga kababayan.
Of course, kailangan niya talagang kumontribute kasi nga, maiiwanan siya ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, kaya kailangan niya talaga. So, and then, sabihin natin, maganda naman resulta nila. Okay? Okay? So, yan yung pangalawa. So, again, di ba si BBM? And then, kung hindi titigil mga kababayan, kahit tinanong nyo na at sinabi na niya na si Lenny or kakamping siya. Okay? And yet, gusto talaga makipag-away mga kababayan, edi wala na tayong magagawa dyan. Ano talaga yan? Basagulero talaga yan. Diba? Well, anyway, kapag nangyayari yung mga ganyan na talaga basagulero, wala kang magagawa, gusto talaga makipag-away, kasi itong technique na ito, itong ginagawa you are offering peace instead of disagreeing one another, 'di ba? You are offering peace. Kaya nga kapag talaga, wala tayong magagawa. So ito na lang. Ito yung mga posibleng argumento nila. Na ito yung mga argumentong palagi kong mga nakikita sa social media na kung saan sinasabi ko marami sa atin na sa tingin ko hindi naman maganda yung sagot. Okay? Hindi ko sinasabing itong binibigay ko ay the best or maganda. Ito lang ay opinion ko. At sa tingin ko, pwede nating gamitin na kung saan makabuluhan yung pag-uusap natin doon sa taong hindi naintindihan yung sa loobin natin kay Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Ito, number 1, possible issues mga kababayan ha. EJK. Okay? EJK. EJK. Unang-una, i-define nyo muna. Okay? Tanungin nyo muna yung tao. Okay? Tanungin nyo muna. Ano bang pagkaintindi mo sa EJK? Kasi mga kababayan, teka lang ha. Naku, may disturbo ditong bata. Okay. So, sorry. Unang-una, tanongin nyo muna. Baka kasi hindi nila naintindihan kung ano talagang ibig sabihin ng EJK, mga kababayan. So, tanongin mo, ano bang naintindihan nyo sa EJK? So, basically, mga kababayan, ng EJK, yun nga, extrajudicial killing. So, ano ba ibig sabihin nun? Extrajudicial meaning, labas sa pag-uutos ng korte. So, ibig sabihin, lahat ng patayan, automatically, EJK. Yung mga kasong murder, homicide, rape, then homicide, lahat EJK yan. Aksidenteng pagpatay, EJK. Yun nga sa mga pulis. Nanlaban, EJK din yan. Di ba? EJK, automatically EJK yan. Okay? Unfortunately, noong 2016, nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, marami sa mainstream media ginagamit ito kasi pinapalabas nila na masama yung war on drugs, mga kababayan. Okay? Kaya kadalas ginagamit. So, kapag hindi ganyan yung understanding nila ng EJK, mga kababayan, nako, huwag nyo na patulan. Kasi in the first place, hindi nila alam kung anong sinasabi nila. Diba? So, kaya dapat, tanongin nyo muna, naintindihan mo ba kung anong EJK? So, dapat mag-agree muna kayo doon sa definition. Kasi, dito kayo, pwede nyo nang tanungin kung halimbawa, pareho kayo ng pagkaintindi doon sa EJK. Tanungin nyo muna. Tanungin nyo. Nung 2016 pababa, 2016, 2015, 2014, the rest, and then 2022 hanggang ngayon, wala bang nangyayaring EJK? Di ba? Tanungin nyo. Of course, kung napapansin nyo ngayon, mga kababayan, ng mainstream media, kung napapansin nyo, hindi na sila gumagamit ng term na EJK. Usually, kriminalidad, yung mga may pinatay. Kasi dati, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kapag may naibalitang
pinatay, automatic, sasabihin ng mainstream media na posibleng biktima ng EJK. Di ba? So, binibrainwash nila yung mga tao doon. So again, kapag nag-agree na kayo sa definition ng EJK, tanungin mo, 2016, pababa, 2022, after Duterte, wala na ba? Okay? Kasi mga kababayan, kung hindi man niya yan masagot, nako, huwag nyo na ring patulan. Bakit? Pumipili yan ng kung anong informasyon ang kanyang gustong tignan. Hindi yan maganda. Hindi kayo mag-agree dyan. Saradong utak niya. So, kasi nga, in the first place mga kababayan, kapag tinanong nyo nga sa 2016 pababa, 2022-23, sigurado tayo, meron pa ring EJK. Hindi tanongin nyo, wala na si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na si Pangulong Rodrigo Duterte, bakit nandyan pa yung EJK? Diba? Bakit nandyan pa? So, ibig sabihin yan mga kababayan, yung mainstream media, sinisira lang talaga nila yung EJK. Sorry. EJK tuloy. Yung war on drugs. Sinisira nila yan. Sa tingin ko may yan. So yung mainstream media, may benefactors niya na mga may connection sa Anyway. So, sa tingin ko lang yan. Anyway. So yun na nga. And then, eto, usually, patungkol pa rin sa EJK, sasabihin nila 30K yung namatay mga kababayan. Kalain nyo yan? 30K EJK. Ako personally mga kababayan, sa tingin ko, dinagdag na nila dyan yung mga yung pinatay ng kaibigan, yung pinatay nung nagkaunsihan sa droga. Sa tingin ko lang, kasi ang dami, 30K. Hindi ko niwala kasi mga kababayan, sa amin, aming lugar mga kababayan, kilala yan ng maraming pushers, may drug lord. May drug lord na namatay sa amin mga kababayan kasi inatake. Hindi pinatay ng pulis or hindi nahuli ng pulis. Okay? So, then, yung mga pushers ng kapitbahay namin ng mga kababayan, kahit isa, walang namatay. Kahit gusto nga ng mga kapitbahay namin sana mapatay. Pinagdadasal ng mga kababayan na sana puntahan talaga ng pulis at patayin. Diba? And yet, wala talaga. Nahuli nga lang. Nahuli kasi nag-raid, ganyan. Hindi naman ang laban. Wais din mga kababayan, hindi ng laban. So, kaya nahuli lang. So, kaya personal experience ko mga kababayan na talagang paninira lang yung EJK na yan. So, yun nga, 30K Kapag sinasabi nila na 30K, tanungin nyo kaagad, magbigay or ilabas lahat ng pangalan ng 30K na yan para matignan natin, makita natin kung anong mga kaso, sinong may sala, anong posibleng nangyari. Diba? So, bakit nila tinatago yan? Bakit sila lang may alam yan? So, immediately, tanungin nyo. Confident ka nga 30K kasi yan yung pinalabas sa mainstream media. Magbigay ka ng pangalan. Bigyan ko kahit 1,000 lang na pangalan para matignan natin isa-isa kung ano nangyari. Di ba? Magsabi, Kian de los Santos. Tignan ninyo. Kian de los Santos, example mga kababayan, he may rest in peace. Let's assume inosente si Kian. Tignan natin yung kaso. Si Kian, homicide yon. Yung pulis na dismiss, yung pulis na kulong. Di ba? Tanong, si Duterte bang pumatay kay Kian de los Santos?
Tanungin nyo, si Pangulong Rodrigo Duterte ba pumatay kay Kian de los Santos? Halimbawa, si Kian yung binigay ng pangalan. O, di ba? Wala. Hindi. O kung sabihin niya, pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte, nasan yung ebidensya na inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte? Maglabas ka ng ebidensya kung inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na yung bata na yan patayin. Or kahit hindi kahit hindi nanlaban, patayin. Di ba? So, ganyan yung argumento. Huwag niyong bigyan, ito, masasabi ko mga kababayan, ito lang ayaw ko na argumento. Halimbawa, sinabihan kayo, sa AGK, ang daming namatay, 30K. Di ba? Huwag niyong bigyan kaagad na, paano naman yung biktima ng mga durugista? Di ba? Huwag niyong ganyan. Kasi, parang inamin natin na talagang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte yung mga binibintang sa kanya. Wag yung ganyan. Ito lang sa akin mga kababayan. Again, you may agree or disagree with me. Comment kayo dyan. Again, ito lang ginagamit ko kapag halimbawa mayroong bumabato sa akin ng mga ganitong klaseng mga argumento. Ito lang yung ginagawa ko. Kasi kung ganyan nga, parang inamin ko na pinatay, talagang ginawa yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ako naniniwala ginawa yan ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Okay? Ito, pangalawang issue na binabato, usually mga kababayan. Diba? Mamamatay tao daw si Pangulong Rodrigo Duterte. Again, maghanap ng ebidensya, tanungin ninyo sinong napatay, magbigay ng pangalan. At least 3. Kahit isang pangalan. Example. Usually Kian de los Santos lang din naman. Sino pa? Jimboy ng Nabotas. Ganyan yung mga sinasabi nila. Yung Padre Paes. Okay? Kian de los Santos. Again, sa kaso ni Kian, tingnan ninyo anong nangyari. Nahuli yung polis, kinasuhan, nakulong, na-dismiss sa trabaho. Okay? So may sala. Justice has been served. Okay? Tingnan nyo, for example, kung yung kay Father Paes, kung talagang totoo yun, tingnan nyo rin, anong kaso, ano ng estado ng kaso. Wala bang kasong na-file? Kung wala pang kasong na-file, bakit? Wala bang inimbestigahan? Di ba? So yan yung mga tanong ninyo dapat. Kasi kung confident sila na magbigay ng pangalan, tanungin nyo. Wala bang kaso? Wala bang investigasyon? Nangialam ba si Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso? Sinabihan ba niyang mga investigator na wag niyong imbestigahan yan? Di ba? May utos ba na ganyan? Kasi sigurado tayo walang utos na ganyan, mga kababayan. Kapag sabihin nila meron, again, look for evidence, mga kababayan. Kasi hindi pwedeng mali-mali or parang gagawin tayong katatawanan na sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na ng mga taong galit sa kanya. Kaya until now, hindi pa rin nila tayo maintindihan, mga kababayan. Okay, eto. Kasi nga lumabas doon sa Quadcom hearing na drug lord si Pangulong Rodrigo Duterte. Akalain nyo yan? Anyway, sabihin natin, may lalabas na argumento na drug lord si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Again, maghanap ng ebidensya. Okay? Kasi sabihin nila, sinabi ni Matubato at ni Las Cañas. Naku. Again, nasaan yung ebidensya? Kasi, kahit ako pwede akong gumawa ng storya, pupunta lang ako kay Antonio Trillanes, sir. Sabihin, may alam ako kay ano. Again, kahit gawa-gawa ko lang yan.
Hindi ko sinabing gawa-gawa yan ni Matobato at Las Cañas, yet kailangan ng, sinasabi ko dito, kailangan ng ebidensya. Kasi yung sinasabi ni Matobato at ni Las Cañas, under investigation pa yan mga kababayan. Kasi kung hindi sila makapagpresenta ng ebidensya yan, ako, mukhang sila ang makakasuhan mga kababayan. Kasi sila ang umamin na sila ang gumagawa niyan. At natanggal yan sila sa trabaho kasi gumagawa sila ng ganyan. At nahuli na. Okay? So again, maghanap ng ebidensya. Kapag sabihin drug lord, nasaan? Kapag sabihin naman, si Sunny Trillanes may bank account na kung saan pinapasok yung pera ng mga drug lords. Nako, Microsoft Excel mga kababayan. Nako, kapag sasabihang mga bank accounts, nako, huwag kayong maniwala dyan mga kababayan. Bakit? Hindi yan i-release ng bangko kapag hindi mo sariling account yan. Okay, ito. Sabihin naman na connected siya kay Michael Yang, mga kababayan. Okay? Nako, maglo-lobat na. Teka lang. Teka lang. Maglulubat na. Okay? Yan. Kapag sabihin naman connected siya kay Michael Yang. Nako. Sabihan ninyo na si Michael Yang daw na drug lord. Sabihan niyo mga kababayan, hanapin sa YouTube. Wag na kayong sabihan niyo. Hanapin sa YouTube ang eksplanasyon ni General Aaron Aquino patungkol dyan sa pangalan na Michael Yang na yan, mga kababayan. Bakit? Napabuluan na yan. Ano pa? 2006 pa yan, mga kababayan. Dan nalinis ang pangalan ni Michael Yang. Inilabas lang yan ni sino ba yung pulis na yon? Kasi nakasuhan na siya ng pagbibenta ng AK-47 sa NPA, mga kababayan. So, hanapin sa YouTube ang eksplanasyon ni Aaron Aquino patungkol kay Michael Yang. Ang quick explanation yan, yung Michael Yang na yan na sinasabi nilang may connection sa drugs ay hindi yan taga Mindanao. Ay kung tama pagka-remember ko mga kababayan, taga Bulacan or Pampanga yata yan na Michael Yang. I think, basta hanapin nyo lang. Ganyan. Okay? Pangilan na. I think panglima na mga kababayan. Walang due process yung mga victims ng EJK. Again, tanungin. Sino magbigay ng pangalan na sinasabing victims ng EJK? Kasi bakit? Kasi baka biktima yan ang nagkaunsihan sa droga, mga kababayan. Baka biktima yan ng drug lord kasi hindi nag-remit ng bayad sa drogang inutang, mga kababayan. Again, sasabihin na naman, Kian de los Santos. Naku. Balik doon sa explanation natin. Okay? Walang due process daw. Okay? May tukhang and then kinukuha yung mga tao sa pilitan na walang warrant of arrest. Naku. Again, magbigay ng ebidensya kaagad. Magtanong, nasaan yung ebidensya na mayroong ganyan? Sasabihin, may mga statements na ko. Questionable yan. Dapat mayroong ebidensya. Kung may mga statements ng mga tao dyan, i-verify kung totoo ba yan. Kasi script yan ng time ng martial law, mga kababayan, na ginagawa ng mga NPA doon sa kanilang mga kalaban o doon sa kanilang mga miyembrong umaalis. Eto, reply nyo. In relation to tukhang, mga kababayan, tignan nyo, marami ng barangay rehabilitation centers sa time na ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte kasi nga naglabas ng batas si Bato de la Rosa patungkol sa ADAC
mga kababayan. Ano ang ADAC? Anti-Drug Agency Council, mga kababayan. Yan yung long-term effect or long-term intervention nila, mga kababayan. Search nyo na sa Facebook, sa YouTube, ADAC, MADAC, at BADAC. ADAC, Anti-Drug Agency Council, MADAC, Municipality Anti-Drug Agency Council, BADAC, Barangay Anti-Drug Agency Council. Check nyo sa mga barangay nyo, sigurado tayo, meron kayong mga BADAC na centers dyan. Okay? Hindi yung mga centers ng mga party list. Mga kababayan, huwag nyo yung puntahan. Nako. Ninanakaw yung pera natin yan. Okay? So, ito, panghuli mga kababayan kasi medyo, ano na. Okay, ito, pang-anim. Oh. By the way, i-comment nyo kung ano pang hindi ko pa na-discuss na mga posibleng argumento na binabato sa atin mga kababayan na para mapag-usapan natin. Ito, na-prove ng ICC ang kasalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nasaan? Nasaan na-prove? Kasi nga raw naglabas ng warrant of arrest. Ang warrant of arrest mga kababayan ay, again, hindi tayo abogado pero probable cause lang po yan. Probable cause lang para pag-usapan yung kasong i-file sa kanya mga kababayan. Diba? Tandaan, hindi siya convicted mga kababayan. Hindi convicted si Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Oh. Ang problema lang nito mga kababayan kasi nga baka contaminated yung mga ebidensyang ibinigay ng Administrasyong Marcos doon sa ICC mga kababayan. Which will eventually the fall down also of the case mga kababayan. Kapag kinontaminate nila yan. Okay? Ano pa? O, na-prove. O, kasi nga raw naglabas. At ito pa. Sa pagpasok ng ICC, nako, pinapakita dito sa taong bayan na walang kakayahan yung justice system natin mga kababayan, lalo na ang DOJ, para bigyan ng hustisya yung mga ordinaryong Pilipino mga kababayan. Yan yung pinapakita dito mga kababayan. Unless, kung sabihin nila na meron kaming kapangyarihan, kaya naming maglitis. O, itanong nyo, o bakit nyo pinadala sa ICC? Bakit hindi nyo i-file ang kaso dito? So, ibig sabihin, we can conclude na ang yang nangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte ay politika lamang. Yan yung lalabas. Diba? So, ito lang mga kababayan. I think ito lang mga napansin kong mga argumentong binabato sa mga supporters kay Pangulong Rodrigo Duterte. At again, ito pa panghuli. Sorry, pahabol lang. Idolatry daw yung ginagawa ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sumusuporta daw sa tao, hindi sa issue. Explain ninyo. Yung support ninyo kay Pangulong Rodrigo Duterte, support natin, ay pasasalamat yan sa mga ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na kahit sino hindi makapagbabayad. Hindi yan nakikita nila. And then, tignan nyo muna, tignan nyo rin yung edad ng bumabato sa inyo ng argumento. Tanungin nyo din, no? Kung nagkaroon na ba sila ng political interest sa time before 2016 mga kababayan. Kasi kapag nagkaroon lang sila ng political interest simula 2016 ang nakikita nilang mundo mga kababayan ay kung saan pinupuksa na ni Pangulong Rodrigo Duterte yung illegal na droga. Na kung saan marami nang nahuli, marami nang nagtatago mga kababayan. Marami nang mga drugista, drug lords at pusher nagpapatayan
no? Kasi natatakot na silang mag-isumbong isa't isa, mga kababayan. Okay? Anyway, dito na lang po muna tayo. I hope meron tayong natutunan dito sa diskusyon natin at I hope magamit po ninyo ito sa mga susunod na mga araw, lalo na kapag meron talagang kumausap sa inyo at magbato ng mga issues pa tungkol kay Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. And purpose po natin dito na ma-educate, hindi po makikipag-away. Yung purpose natin dito ay mag-educate doon sa mga taong natutuwa talaga na hinuli si Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? So paki-like and share ng video na ito, mga kababayan, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.